Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang unang sulat ni Pedro, chapter 2, verses 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti sa insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat tunay na dakila ka, makapangyarihan at mapagmahal. Nandito kami, mga anak mo, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at samahan. Lalong-lalo na po sa aming pananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ng iyong mga aral at tuntunin na gusto mong ibahagi, ipahayag sa bawat isa sa amin na magiging gabay namin at aming susundin sa aming pamumuhay. At ilalapit din po namin, Panginoon, na patuloy mo po ring sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo in your perfect time. Lalong-lalo na po sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, tanghali po, or gabi sa inyong lahat. Ako po si Prince Dustin Ocol, anak po ni na Jenny at Elizur Ocol. At sa testimony ko po to, unang-una po sa lahat, papasalamat po ako sa buhay at kalakasan ko, especially sa akin, na ibinigay ng Panginoon sa akin, especially this month, December. Maraming happenings lately, such as first things first, school, finals namin sa school, exams, projects, etc. Ang dami sabay-sabay. Nagpapasalamat po ako sa buhay at kalakasan ng ipinagkakalob sa akin lagi ni Lord, dahil nakakaya ko po yung mga ibinibigay na workloads sa school, and second thing sa ministry. Ayun nga po, dahil December na, maraming happenings, yung upcoming Christmas presentation ng youth, upcoming kantata ng choir. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga leaders na walang sawang nagtuturo, nag-guide sa aming mga kabataan, especially sa mga practices namin sa choir, sa youth. Nagpapasalamat ako sa nila dahil kahit medyo matitigas ulo namin ay hindi pa rin sila meron pa rin silang patience na natitira sa kanilang damdamin, sa kanilang loob, na para turuan kami, kasi alam naman namin at alam naman nila na para sa Diyos natin ito mga ginagawa natin, and especially sa coming simbang gabi, kantata, and Christmas presentation ng kabataan. Ayan. And
nagpapasalamat din ako sa buhay at kalakasan nila mama at papa. Especially si papa, since ayun nga, nag-abroad si mama. Nagpapasalamat ako dahil siya yung naging sabay na ama at ina sa buhay ko temporarily, kasi since absence yung presence ni mama. Pero kahit absence yung presence ni mama, nararamdaman pa rin namin through the other things like supporting our needs. Yon, kung may kailangan man kami, laging pinapaalala sa amin ni mama, huwag kayong mahiyang magsabi, ako gagawa ng paraan. Kahit wala siya sa tabi namin, ayun nga, laging pinapaalalahanan kami ni mama. And ayun nga, kay papa, with the patience, dahil sa pagiging matigas na anak niya, nag-iisang matigas na anak niya. And ayun, nagpapasalamat ako sa kanila. I'm very glad na sila yung naging magulang ko. And for me, they're the best parents, ayun nga, na I could have ever wished for. And ayun lang for now. Let's see in a couple weeks. Pero nagpapasalamat ako sa upcoming blessings na ibibigay sa akin ni Lord. Ayun lang, at maraming salamat at God bless at magandang gabi, umaga man sa inyo lahat. Gabi ng tuwa at ng pagliyab, payapa, may tanglaw sa mga bituin lumiliwanag, ay may isang tanging kislap na si Jesus ang saad ay ngayoy isinilang. Gabing maliyag, gabi ng tuwa, kaligtasan ng madla, ang sa mga anghel na babala, sa mga pastol na dukha't aba, ay lubos na biyaya ang kay Jesus na awa. Gabi ng tuwa, gabing maliyag, bukod tanging liwanag, sa mukha ni Kristo'y mamalas, sa mundo siya'y ilaw na maninas, talang
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang mga teksto po nating pagbabatayan ngayong gabi ay una galing sa Awit, chapter 136, verses 1 to 3. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man, itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig mamamalaging panghabang panahon. At mula sa unang Tesalonica 5, verses 16 to 18. Magalak kayong lagi. Maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Kahapon ay ipinagdiwang natin ang tinaguriang pinakamasayang araw sa buong taon, ang Pasko. Sigurado akong nababanaag pa sa mukha ng bawat isa ang kaligayahan dahil sa pagsasama-sama ng buong pamilya. Masasarap na pagkain, bagong mga kasuotan, at maraming regalong natanggap at naibigay. Tunay na ang Kapaskuhan ay laging may dulot na saya. Dahil sa pagbibigayan. Napansin niyo marahil na kapag Kapaskuhan ay karaniwan ng masayahin ang mga tao. Mapagbigay, mapagpasensya, patulungin, at maunawain. I guess that is the feeling that prevails during Christmas time. Kaya naman, it is our hope and prayer that people maintain this throughout the year. Ngayong tapos na ang Kapaskuhan at malapit na ang bagong taon, palagay ko dapat lamang pasalamatan natin ang ating Panginoon for the wonderful year that we had in 2024. Pinagaling ba tayo sa ating mga karamdaman? Nakapasa ba ang anak natin sa board ng accountancy? Napagawa ba natin yung tumutulo sa bubong natin? Natanggap ba ang ating anak sa trabaho? Na-promote ba ang ating asawa? O nabigyan tayo ng malaking increase sa ating sweldo? Meron bang dumating na bagong miyembro ng ating mga pamilya? Nakaligtas ba tayo sa tiyak na kapahamakan nung bagyong Christine? We can go on and on. Subalit, kung ating babalikan ang bawat araw ng taong 2024, sigurado ako mas marami pa tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat.
Of course, ang tunay na biyayang pinasasalamatan natin, tayong mga Kristiyano, ay ang sinelebrate natin kahapon, ang pagsilang ng ating Mesyas. At, of course, sineselebrate din natin tuwing Holy Week at Easter, ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo at ang pagkabuhay niyang muli upang tubusin niya tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kaya naman, gaya ng nasasaad sa ating favorite na life verse na John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadaling magpasalamat sa lahat ng mga magagandang blessings na dumarating sa ating buhay. Subalit, ang utos sa atin sa unang Tesalonica 5:18 ay ipagpasalamat natin sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari dahil yan ang ibig ng Diyos. Maliwanag na sinasabi na kahit yung mga pangit or malungkot na pangyayari sa buhay ay dapat rin nating ipagpasalamat. Indeed, in all circumstances of our lives, there are lessons to be learned. Si Maming ay isang 88 taong gulang na mananampalataya. Kilala siyang masayahin at matulungin sa kapwa. Active rin siya sa iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng Sunday School. At kapag may council meeting, parati siyang nagvo-volunteer na magluto sa kakainin ng mga council members. Talaga naman pong masarap ang mga niluluto ni Tita Maming. Isang araw na balitaan ng mga members ng iglesia na nasa ospital si Tita Maming. Dahil nahulog siya sa silya habang pinupunasan niya ang mga kasangkapan sa overhead cabinet. Nang dalawin siya ng mga kababaihan, ay nagulat sila dahil sa kabila ng inaandan niyang sakit, sa nakakaspa niyang kanang kamay at kanang paa, ay masaya pa rin si Tita Maming. At nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi mas malala ang nangyari sa kanya. Ilang kaya sa atin ang kapareho ni Tita Maming? Sa kabila ng aksidenteng nangyari sa kanya, ay nakuha pa rin niyang magpasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, ay tunay na marami tayong dapat ipagpasalamat. Sa pagmulat pa lamang ng ating mga mata tuwing umaga, sa pangangalaga ng ating Panginoon sa ating buong pamilya, ang provision niya sa araw-araw,
Indeed, we are truly blessed, being children of God who truly loves us. Kaya naman, sa tuwing maaalala natin na tunay tayong pinagpala, magpasalamat tayo agad sa ating Diyos. At ang pinakamagandang paraan kung paano tayo makakapagpasalamat sa nag-iisa nating Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang banal na salita. Sa pag-share sa ating buong pamilya, sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga taong nakakahalubilo natin sa araw-araw. At sa pagiging biyaya sa ating kapwa. Huwag na tayong maghintay na manalo tayo sa loto o dumami ang ating pera bago tayo tumulong. Batid ng Diyos ang ating kalalagayan sa buhay at nagagalak siya sa isang cheerful giver. Let us be generous not only with our treasures, kundi pati sa ating oras at sa ating mga talento. Kailangan tayo ng ating iglesia. Let us also be sensitive to the needs of others. Let us all be blessings to others. At ang ating mapagmahal na Panginoon na nakikita at nababasa ang ating mga puso ang magpapala sa bawat isa sa atin. Remember, we have a truly generous God who we cannot outgive. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa walang sawang mga biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa iyong mga anak, bagamat hindi kami karapat-dapat. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pakalinisin mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat kami sa iyong dakilang pagmamahal. Naniniwala kami, it is by your grace that we are saved. Kaya naman, Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Gamitin mo po ang bawat isang anak mo sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Patid namin, Ama, na bagamat pakiramdam namin na hindi pa kami handa, ikaw ang magpupuno ng aming kakulangan. You will equip us with the knowledge, strength, and courage that we need to bring people to your kingdom. Alam namin, Lord, na yung lahat ng mga biyayang walang sawa mong pinagkakaloob sa amin are not meant to be enjoyed by us alone, but ibig mong maging daluyan kami ng mga biyayang ito sa aming kapwa.
Ama, make us all blessings to others. Sa pamamagitan nito, nawa ang mataas ay hindi kami, kundi ikaw, ang aming Diyos na pinagmulan ng lahat ng mga biyayang ito. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. O Panginoon, purihin ka sa buhay ng bawat isa. Tayo pong lahat. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Tayo pong lahat. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord, purihin ka. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan.
Atin pong basahin mula sa mga awit 88, 1-2. Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa Kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong amang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.